ini-invite si Doc Eric Herrera to discuss the special topic today, the hows and whys of the Big C. Ready na po ang mga pen and papers at ang inyong mga camera. Thank you. Thank you, Coach. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, thank you. Another amazing, blessed morning sa atin pong lahat. Thank you for being with us. So, ang topic po natin ngayon, syempre, lahat ng topic natin dito ay interesting and marami tayong matututunan. The hows and whys of the Big C. Ang paano at bakit ng tinatawag nating cancer. Okay? Next slide. Pero, siyempre, bago po yan, magpapakilala po muna ako. So, ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist. Na-meet namin ng Herbalife 2014, ganyan po ako kalaki. I weigh 209 pounds. At sa ganyan pong katawan, alam nyo, ang feeling ko, ang tanda-tanda ako, ang bagal kong kumilos, madali ako mapagod. Sabi ko, gusto kong may mangyaring improvement. Buti na lang, along the way, na-meet namin ang aming sponsor, si Mother Arlene. Sabi niya, why don't you give it a try? So, ang una kong tanong sa kanya is, ano po ba yung kailangan gawin? Sabi niya, simple lang, palitan nyo lang yung breakfast. I was hesitant at first. Sabi ko, kaya ko naman magpalit mag-isa. Pero along the way, buti na lang napilit din ako ng aking wife na subukan namin. Kaya sinubukan namin and 3 days constantly shake lang ako. Every morning, doon ko naramdaman, unti-unti gumaang yung pakiramdam ko. Kaya tinuloy-tuloy namin, tinapos namin yung 10 days program sa Nutrition Club and dahil dyan, I lost a total of 20 pounds at 4 inches sa aking waistline. So, after noon, nalaman namin, meron palang higher discount, yung 50% discount na tinatawag. So, hindi na kami nagbagal-bagal, nagmadali kami, we qualified supervisor 50% and mas na-enjoy namin ang products ng mas madaming, mas mahaba, no? Kaya, up to now, nagtitake kami, we're 50% now. And dun sa naman ng value ng community, so itong Virtual Nutrition Club, buti na lang, no? Nadikit kami dito kasi dito marami tayong learnings full of positive people and syempre, parehas ng goals, health goals nating lahat. So, ayan. So, ano pa? Yung mga trainings na sinasabi natin, wag nyo pong imimiss yun dahil marami kayong matututunan. Ako, at my stage, nag-a-attend pa rin ako ng training kasi there are still lots of learning po para sa atin. Okay? So, ayan. So, pag-usapan na natin. So, pag sinabing cancer, halimbawa, tatanungin ko po kayo. Pag sinabing cancer, ano po ba ang tingin or pananaw nyo pag sinabing cancer sa inyo? Siguro yung iba napapaisip, ano nga ba ang cancer para sa akin? Siguro sa iba, pag sinabing cancer, isa itong nakakatakot na sakit. No? Parang pinangingilagang sakit, no? Para sa iba. Siguro sa iba naman, cancer, napaka-komplikado niyan. Sa sobrang komplikado, hindi ko siya naintindihan. Basta alam ko lang, hindi siya maganda. No? Sa iba naman, pag sinabing cancer, the end na. Hopeless na yan. So, iba-iba tayo ng pananaw about cancer. Pero, dapat nating maintindihan, ano nga ba ang cancer? Ano nga ba ang nangyayari? So, pag sinabing cancer, isa po itong sakit na kung saan nagkakaroon ng hindi kontroladong paglaki o pagdami ng mga cells. No? Hindi lang po simpleng cells kung hindi abnormal na cells. So, sa ating katawan na kung saan itong mga tumutubo o nagpaparaming abnormal cells na ito ang nagiging dahilan para masira yung isang tissue or yung isang organ. Organ kagaya ng ating baga, organ kagaya ng ating mga buto, bituka. So yun ang mga nagiging dahilan kung bakit siya nasisira. Okay. So, pag sinabi po nating cancer, ganito po yan. So, tayo ang isa sa bawat sa atin, no? Ang isang tao, binubuo po tayo ng
trillion, hindi billion, trillion of cells. So makikita nyo, ganyan, yung blue. At ito pong trillion of cells na ito po ay binubuo ng mga tinatawag na chromosomes. At ito pong mga chromosomes sa mga cells na ito po ay binubuo ng mga DNA. Yung genetic material, siya po, yung genetic material na ito ang magsasabi, magdidikta anong height mo, ano ang kulay ng buhok mo, gaano katagal ang buhay natin, ano ang size ng ating bewang, no? So lahat po yung ano ang kulay ng ating mata. Ang magdidikta po niya ay yung DNA na tinatawag natin. Sa ating katawan, 3 bagay po ang mahalaga na ginagawa, no, ng mga DNA na ito. May mga genes na responsable. Sila lang po ang nakatoka na gumawa na kung saan sila ang magdidikta ilang beses magdi-divide or magpaparami ang isang cell, gaano kadalas sila magdi-divide, yung pacing na tinatawag. So meron pong nakatoka doon na gene. Meron din pong isa, ang kanya pong function o nakatoka sa kanya na gawin ay patigilin ang pagdami ng isang cell up to a certain time. So pag na-reach niya po ito, halimbawa naka-isang division na siya, tama na. O naka 50 division na siya, tama na. So siya lang po ang pulis na tagapigil sa pag-divide ng cell. Meron din pong isang gene ay isang DNA, ang kanyang toka naman po ay i-preserve at i-maintain ang genetic material. So kumbaga parang bolt siya. So doon lang nakatago ang mga genetic code na tinatawag. So kanya-kanya po sila ng function sa ating katawan. Ngayon, tandaan po natin, sa isang normal na individual, ang normal cells po ng kanyang katawan ay nagfa-function in an orderly manner. Ibig sabihin, ito munang mangyayari, magpapadami muna siya, tutubo muna siya, magdi-divide muna siya, at eventually mamamatay siya. So ganun po ang sequence, ganun po ang order niya. At nangyayari po yan araw-araw, minu-minuto, segu-segundo sa buong lifespan natin. Ganyan po ang order, no? So may sinusunod siyang order. Ngayon, the how. Paano nangyayari ang isang cancer? Nangyayari po ito kapag may imbalance. So ibig sabihin, parang nagkagulo na. So nagkagulo na between yung pagdami or pagtubo ng cell, kung kailan siya mamamatay, at nagkaroon na po ng disruption doon sa genetic code. Ibig sabihin, sumiwalat na, nabuksan na, pinasok na ng magnanakaw, kumbaga. That can lead to cancer. So, ibig sabihin, riot na sa loob ng ating katawan. Wala na pong balanse, wala nang sistema. So, ganun po siya. So, tandaan po natin, ang cancer cells, hindi po sila namamatay. Kagaya na nabanggit ko kanina, sila po ay patuloy na dumadami. Out of control na sila. Kumbaga, nabaliw na. No? Ayaw ng papigil. So dahil dyan, they continue to divide, they continue to grow in a disorderly fashion. So wala na silang sinusunod na batas, wala na silang sinusunod na code. Ganyan po mag-behave ang cancer. So, kagaya na nabanggit ko kanina, yung gene or yung DNA na responsable sa promotion at pagtubo at pagdami ng ating mga cells, nagkaroon na ng errors. So, kumbaga sa computer, system error na, hindi na mabasa. Ganon din, system error na rin kung hindi na ma-regulate ang kanyang growth, system error na rin ang nangyayari kung hindi niya na kayang panindigan na itago or i-maintain ang genetic code. So, ganyan po ang nangyayari sa isang system error sa mga bagay na yan. Eventually, that may lead to abnormal cell growth. Ngayon, bakit po nangyayari ito? No? Sinasabi nila na ang isang tao habang tumatanda, usually by the age of 65, 66, so kada division ng ating cells, so yung mga 65 years old, 66, napakaraming
division of cells na ang nangyari dyan. Eventually, pumapalya din po yan. So as they age. And sinasabi nila, base sa ating mga lifestyle, no? Yung tinatawag na mga unhealthy foods, yung mga fast foods, yung mga foods high in preservatives. So that they have the presence of carcinogens na eventually pwedeng makaapekto dun sa function nung tatlong function na minention ko kanina ng mga normal cells. Ano pa? Yan, yung cigarette smoking, alam naman natin, ako, napakaraming carcinogens or cancer-causing ingredients sa bawat stick ng sigarilyo na susunugin natin. Ano pa? Yung mga alcoholic, napakalakas uminom ng alak. So, prone dito, especially ang mga taong may esophageal cancer or mga throat cancer, lalo na pag pinaghalo nila ang bisyong sigarilyo at alak. Tumataas po ang risk nila for developing cancer. Ano pa? Yung mga taong nasa working environment, yung mga textile industries, nasa pintura, nasa chemicals, pesticides, no? Yung pollution po na nalalanghap nila. Ayaw man nila pero they have to work. Pero nasa-sacrifice po, no, ang kanilang health kasi exposed sila araw-araw, and kung mangyayari po ito during their lifetime, no, na kaya nilang mag-work, so napakataas po ng risk. Ano pa? Sa family history natin, lolo, lola, kalololohan, kalola-lolahan natin, may history, pwede pong maipasa yung genes, no, sa mga magiging apo hanggang apo sa tuhod, apo sa talampakan na tinatawag. Pero tandaan natin, pwede po itong lumampas or mag-skip sa isang henerasyon. Pero nakadepende po ito again sa magiging lifestyle nung generation na yon. Sinasabi nila, cancer runs in the family. Oo, pero it's not a guarantee na lahat po tatamaan kasi depende sa lifestyle nung particular generation na ito. Bakit sinasabi na it runs in the family? Kasi usually, pag may gathering, 'di ba? Or sa isang maliit na pamilya, ang isang mamantikang pagkain, maalat na pagkain, unhealthy na pagkain, pinaghahati-hatian po yan sa isang lamesa. So pare-parehas po sila ng kinakain. Kaya eventually, paglaki ng mga bata, pare-parehas din, no, ng mga sakit kadalasan. Ano pa yan? Yung mga fast foods na banggit ko, ang ultraviolet light, no, mula sa araw, kung wala po tayong protection diyan, o yung nasa mga radiation na tinatawag. So ang common naman po diyan, tinatamaan syempre yung mga ating balat, number 1. Ano pa? Yung mga overweight, no, kaya dito sa VNC binabalaan natin or binawarningan natin, if you are overweight, please po, no? Please lang, trabahuhin natin para tayo maging ideal weight dahil ang visceral fat, napakarami pong inflammation ang nangyayari sa ating katawan at nade-derange din po ang ating cell division at yung ating mga happening sa ating mga katawan. So nade-derange po siya. Kaya the soonest possible time, mas maganda, no, trabahuhin natin ang ating pagiging overweight. So, paano natin maiiwasan ng cancer? Through lifestyle changes. So, araw-araw tinuturo po yan natin. Eat a healthy diet, no? Iwasan natin yung mga sobrang mamantika, mga delata, yung mga pagkain, no, na may mga preservatives. Let's go natural. Magluto tayo ng sarili nating pagkain. Pag nakita natin, napakaraming content, no? Noon sa label, hindi po siya maganda sa katawan. Ano pa? Yung mga hindi nag-exercise, nako, para po to sa inyo. Simulan nyo na pong maglakad-lakad. At doon naman sa nag-exercise na, congratulations, keep it up, no? Meron tayong sessions dito sa VNC, no? Every week. So join po kayo. And ano pa? Sinabi ko, limit natin ang alcohol. Huwag tayong manigarilyo. Kung wala tayo sa healthy weight, ayan, trabahuin na natin ang ating timbang. Nandyan po ang ating coaches, paano tayo matutulungan. I-minimize natin kung po pwede lang. Huwag tayong bumabad sa araw.
doon tayo sa may shade, doon tayo sa malilim. At sa radiation at sa chemical exposure, yung mga ini-spray natin, no? To kill the insects, nalalanghap din po natin yon. So, bawasan or kung pwede, wag na natin gamitin. So, ano ang take-home message natin? Isa lang po, no? Ang healthy lifestyle, wag po nating mamaliitin or babaliwalain. Malaki po ang factor ng healthy lifestyle kasi ito po ang pinakasimple, napakadaling gawin, no? Pinaka-cheapest way of preventing the big C. Sinasabi nila, ang cancer, pag nandyan na sa family, nako, lagot ka na. Hindi po. Dahil may magagawa po tayo kung gusto nating umiwas, we can do it now. So, let's take a step ahead and give our body the daily nutrition it needs. Simulan na natin sa mga nagsishake na kami. Sinimulan na namin, no? Way back 2014, kayo po, if you haven't tasted the shake, no? In replacement, yung mga traditional breakfast natin, you give it a try. So, nandyan po ang ating say yes to good nutrition. So, wag po rin nating babalawalain ang mga products na to dahil in-award po ito as super brand in the Philippines. Ibig sabihin, committed po si Herbalife in providing good nutrition sa mga nagtitake na ito. And these products are not intended to treat, diagnose, or cure any disease. These are foods po. These are supplements. And with that, no, in-award na nga po tayo as number 1 in meal replacement and protein supplements, number 1 in weight management and well-being, number 1 in active and lifestyle nutrition. So kumbaga, may caliber yung mga food na tinitake natin. Hindi siya basta-basta, no? Na bibili natin kagaya sa mga food sa drive-thru, no? Okay, so with that, I hope marami kayong natutunan and back to you po, Coach Jessie. Yes.